2, 3. Mabuhay! I'm Yana Inocencio. I am Victoria Joel Lobaton. I am Altea de la Paz. And I am Ranjanel Masusi. And welcome to Girls Got This! Sa panahon ngayon, laganap ang paggamit ng foreign language in the Philippines, specifically sa mga kabataan na mas nagagamit ang English as a form of communication. Now, we will talk about foreign influence on local language, especially during Spanish period, American period, and contemporary period. This foreign influence on our local language is due to historical interactions like colonization and cultural exchange. Integrating foreign elements can enhance linguistic diversity and facilitate communication, but it is important to preserve our cultural heritage, especially our local language. So now, let's proceed sa Spanish period. Spain was the first to take over the Philippines back in 1565. Because Spain controlled the Philippines so early and for so long, it had a huge effect on current Filipino culture. The Spanish language was introduced by Spanish missionaries who served as the island's teachers. Other Philippine languages record a larger Spanish impact, with the Visayan language including over 6,000 terms derived from Spanish. So kayo, anong mga natatandaan nyo na itinuro sa inyo about Spanish period? Yana? During high school ko, natatandaan kong itinuro sa akin ng teacher ko is yung novels na sinulat ni Jose Rizal na isang ilustrado, which are No Limitang Here and El Filibusterismo. And these novels portrayed the abuse and the corruption of the Spanish and the clergy. Kaya ito yung nag-lead sa mga Pilipino para maghimagsik sa mga Spanish. Yun lang. Natatandaan ko talaga is yung mga ilustrados. 'Di ba before, yung mga Pilipino hindi naman sila ganoon ka-privilege to study. So, merong mga tao lang na pili, kumbaga makakapag-aral dahil siguro kilala yung pamilya nila, may pera sila, para makapag-aral sila. Yung mga tao na yun, tinatawag sila before na ilustrados. Yung mga taong ilustrado, kilala sila, iba sa kanila sila Dr. Rizal, sila Juan Luna, sila Antonio Luna, si Marcelo H. Del Pilar. Sila yung mga ilustrados na tinatawag noon. Kumbaga sila yung mga taong may kakayahang makapag-aral. Yun. So, ito naman. Share ko lang din, no? Did you know that the Spanish colonials brought Catholicism in the Philippines? So, it also teach us more languages. So, it also shapes us the religious practices, culture, and traditions. So, Ate Ju, ikaw po ba? May mga language ka po ba na natutunan from Spanish? As someone na lumaki sa province, may mga words kami na ginagamit sa Hiligay nun na Spanish siya. Like, yung word na barato, which means cheap, and aparador, na ginagamit namin yun as cabinet. Tapos, maestra, which is teacher. So, ayun, masasabi ko na hindi lang talaga Tagalog or Filipino yung na-impluensyahan ng Spanish. Kasi even yung mga dialects sa iba't ibang province and regions in the Philippines, may hawig siya sa Spanish talaga. Ako din, may alam ako Spanish. Ano yun? Porque, bakit? Alam ko yun, Spanish yun, diba? Porque. Porque. Pag ginanta ko talaga yan, porque. Ay, jealous lang, joke lang. Okay, so tapos na si Thea sa joke niya. So pwede na tayong mag-proceed sa American period. So, during American period in the Philippines, from 1898 to 1946, English had a significant impact on the Philippine language. It became the language used for education, government, and media, symbolizing success and progress. English words and expressions were integrated into Filipino language, known as code switching or Filipino-English hybridity. This historical influence continues to shape contemporary Philippine language practices, showing the lasting impact of the American colonial era on Philippine culture. So, kayo naman, anong mga alam nyo about American period and yung influence nun sa language natin?
So, insights ko lang about American period. So, yung English at Tagalog, bali, nagko-compete siya in the various domains of Filipino society. So, we use English in business, government, multimedia, publications, and broadcast media. Also in education. So, ito na din yung nagiging second language natin in the Philippines. So, yeah. One good thing na ginawa ng American sa Pilipinas is yung free public education na hindi natin naranasan nung Spanish period. Di ba nga sinabi ni Thea nung Spanish period is pili lang. Yeah, yung mga mayayaman lang and yung may mga kakayahan lang. So, free public education made knowledge and information accessible to a greater number of Filipinos. Those who availed of this education through college were able to improve their social status and join a good number of educated masses who became part of the country's middle class. Yun lang. Natutunan ko nung high school. Ako for me, since sa kanya positive, sa akin negative, today, mas kita naman natin na since ang English ginagamit siya sa education, a lot of people, especially sa mga kabataang tulad natin, ako mismo, medyo nakakalimutan ko na yung Tagalog, lalo na yung super Tagalog na mga words na ginagamit. Oo, like, yung mga ginagamit ng lola ko, bawa sa palengke, 60, 90, ano yun? Hindi ko yun alam. Like, hindi ko talaga maintindihan. So, yun yung negative niya for me. Parang mas nakakalimutan na siya ngayon, especially tayo. Ako naman, alam ko sa American period, English yung parang naging basehan ng social status ng isang tao. So, siguro kung marunong ka mag-English, ibig sabihin nun nakaangat ka. Oo. So, no American period. So, yeah. Additional? Actually, yung 60 tsaka 90 is galing sa Spanish. Hindi siya Tagalog. Sorry. Pwede mag-sorry. Sorry po. Mali pala yun. Ba't ko ba sinabi yun? Kasi nasa Spanish pa kasi ako guys. Sensya na. Mali pala. Di pala. Alam ko pala, mali. Yung kay Sir, Novel Insight, di ko alam yun. Kala ko nobela. Kasi meron tayong activity. Diba? Hindi ko talaga alam yun. Akala ko Novel Insight. Ano yun? Akala ko gagawa ko lang nobela. Seniors ko, hindi pala. Parang new ideas lang pala siya. Sana nilagay na lang new ideas, di ba? Pinapahirapan ko pa yung tao na to. Sa tingin mo maganda yung effect ng American period sa'yo? Hindi talaga siya maganda. Kasi okay pa pala yung Spanish. Mali ako. Positive pala, English, guys. Positive. Mali pala. Di siya nakakatulong. So, makikita natin na yung American period, nagkaroon talaga siya ng significant impact sa Philippine language. Kasi kita naman natin hanggang ngayon sa contemporary period ay evident pa rin talaga yung English. So, yeah. Speaking of contemporary period, let's now proceed. During the contemporary period, the fast change of language in the modern era, especially English and its influence on Filipino languages, is explored. It draws attention to issues with language variety and loss while underlining how language is constantly changing, influencing our surroundings, and providing fresh viewpoints. So, kayo, any thoughts or knowledge about contemporary period, yung language natin sa panahon ngayon? Sa akin, ngayon sa contemporary, hindi lang basta like English lang siya. Parang merong ng mga words ngayon na nahahaluan ng Tagalog. Parang, the way ako magsalita ngayon, parang, di ba, may English, may Tagalog. Ayun yung pinaka parang effect or sa Philippines ngayon. So, positive lang din about contemporary, sorry. Kapag nagpunta ka ba sa ibang bansa, magagamit mo ba yung Tagalog language? Siyempre, hindi. So, basically, nag-use ka pa din ng Taglish kapag nagpunta ka sa ibang bansa. And usually, nag-use ka dito ng English language. Kasi ito naman talaga yung ginagamit. Oo, yeah. So, para kay Rain, maganda yung effect sa kanya ng pagkatuto natin ng English. So, Yana, any thoughts?
Dagdag ko lang sa contemporary nga, yung 'di ba hindi natin magagamit yung Tagalog sa ibang bansa. Kasi may part kasi ng Indonesia na part din ng Pilipinas dati na hanggang ngayon ay Tagalog pa rin yung ginagamit nila. And dahil nga sa pag-use ng different foreign languages, may mga Pilipinong nais matutong mag-Hangul, Mandarin, and iba pang language. Marunong ka rin mag-Hangul? Sample nga. Bakit? Annyeonghaseyo. Yaragun? Ay! Joke lang. Kakanood ko lang to ng K-drama. Kaya, medyo OA. Another language sa contemporary, OA language. Joke lang. Ano ba? Yung sasabihin ko pala is about sa parang gay lingo. Diba, syempre ngayon, contemporary, parang ngayon, mas marami ng language na nagliliparan, parang ganun. Marami nang nag-evolve, ganun. Oo, yeah. Tapos yung isa doon is yung gay lingo. Kumbaga, yung gay lingo ko, parang salita siya ng mga LGBT people, especially gays, kaya tinatawag siyang parang gay lingo. May mga words kasi doon na parang di ko rin maintindihan. Di ako marunong mag-gay lingo Baka nag-expect kayo. Yung mga di ko, yun yung parang di ko maintindihan. So, aaralin ko yan. Anyo nga sa'yo. So, ngayon, dumako naman tayo sa significance of the topic. Dito pag-uusapan namin kung bakit nga ba namin pinili yung foreign influence on local language. Bakit nga ba, Tiju? Yung language kasi, malaki yung role na piniplay niya sa pag-introduce ng culture natin sa iba't ibang bansa. Tapos mahalaga siya kasi ito yung nag-establish ng identity natin, ng bansa natin. So mahalaga talaga for me yung language. And as future entrepreneur naman, pinili namin tong topic na to kasi mahalaga sa atin, sa field natin, yung communication para makapag-build tayo ng magandang relationship sa mga customers natin in the future. So, any additional? Ako yung feeling ko, kaya importante na pag-usapan yung foreign influence on local language kasi para mas maisip natin kung ano na nga ba talaga yung influence ng foreign language sa language natin, kung ano na ba yung mga nadagdag, kung ano ba yung mga nakakalimutan natin. Ngayon, mas naaalala or mas parang mas natutunan ko na talagang nakakalimutan ko na yung local languages is yung Tagalog. Medyo nawawala na siya sa isip ko. By this talk, parang naisip ko na pag-aralan ko siya ulit or mas parang palawakin ko pa yung mga bagay na alam ko patungkol sa Tagalog, not lang basta sa English. Kasi dahil ito yung ginagamit kong language sa pag-aaral. Yun. Dahil sa tingin ko, nararapat lamang na mas palalimin at palawakin pa ang kaalaman natin sa lokal na lengguwahe ng Pilipinas dahil dito tayo nagmula at ito yung bayang pinagmulan natin. Kaya mas maayos kung ito yung palalalimin natin at hindi yung ibang kultura. Yun lang. Ngayon naman, dumako naman tayo sa ano nga ba yung negative impacts ng foreign influence sa local language. What do you think, Rain? So, siguro para sa akin, negative impact ng foreign language influence, kunwari, yung K-pop. Ito, example, K-pop. Nai-impluwensyahan tayo ng K-pop. Mas ginugusto natin yung K-pop kaysa sa P-pop. Kasi, mas nagbibigay sila sa atin ng, although nagbibigay sila sa atin ng inspiration, and so on. Feeling ko, kaya mas tinatangkilik din ng mga Pilipino yung K-pop. Kasi they set the standard. Kumbaga sila yung first groups or sila yung mga before pa na unang sumikat.
wala naman yung P-pop ngayon kundi dahil sa mga K-pop kasi parang kumbaga sila yung pinagmula ng P-pop pero that doesn't mean na we should forget our own culture naman. Wala namang masama sa pag-appreciate ng culture or ng mga ganon, mga K-pop or culture na ibang bansa. Pero sana wag nating kalimutan mas i-embrace natin yung sariling atin. Wag nating kalimutan yung kultura natin, especially sa language nga, which yun yung topic natin, 'di ba? So, mas tangkilikin ang sariling atin. Negative impact tayo, 'di ba? Yung sa mga bata naman ngayon is mas pinapanood sa kanila ng mga parents nila yung Peppa Pig. Kaya kadahilanan kung bakit mas natututo silang mag-English. May mga ano pa nga sila may mga pronunciation pa nga sila na di natin may mga accent pala, may mga British accent. Kayang-kaya ni Thea yan. Okay, alam ano ba yun? Water. Paano ba yung water? Water. Peppa Pig lang. Hindi ako nagpa-Peppa Pig. Ano lang, Dora lang ako, guys. Dora lang. Ayun nga, additional dun sa sinabi ni Yana about sa mga bata. Karamihan sa mga kabataan ngayon, especially the young ones, mas nauna silang matuto talaga mag-English kaysa mag-Tagalog. So, dun makikita natin yung nagiging epekto sa kultura natin, sa atin as Filipinos. So, negative siya kapag too much yung pagtangkilik natin sa international or foreign. Yeah. Yung ngayon naman, since na-talk about na natin yung negative, ano naman tingin natin yung maaari nating i-recommend sa mga kapwa nating kabataan or sa mga makakapanood nito? Yeah. Did you? Ako siguro, mag-start tayo sa sarili natin. Like, patibayin natin kung anong sa tingin natin kulang pa sa atin. Kung may mga hindi pa tayo alam, let's educate ourselves. So, yeah. And also, for me, suggestion ko is to support local media and entertainment. Kasi malaking factor yun eh. Karamihan sa atin, di ba, sa mga napapanood natin, marami tayong nakukuha doon, natututunan doon. So, kapag sinuportahan natin yung local media and entertainment, mas matututo, magkakaroon tayo ng knowledge, and mas tangkilikin din sila ng iba pa. So, yeah. Okay naman yung enhanced local language education kasi sa paaralan, natututo yung mga bata and dapat mas palalimin pa natin and palawakin ulit yung kaalaman natin sa local history, culture, and lalo na sa language. Ako, feeling ko dapat yung local language starts with us. Especially sa mga parents. Dapat yung local language ay sisimula sa parents kasi mas okay if yung mga anak natin, mas matututunan nila yung Tagalog kaysa sa English. Kasi for me, medyo mahirap din yan para sa mga bata since nakatira sila sa Philippines, hindi naman lahat ng tao nag-i-English. Mas okay na mas Tagalog yung una nilang matutunan para mas makapag-communicate sila ng maayos sa mga kalaro nila, sa mga taong makakasalamuhan nila. So, yung matuto naman ng English is a positive thing. So, kaso lang, masyado lang tayo nagpapakalulong sa pag-aaral ng English na to. So, dapat, yung pinakang language talaga natin is hindi natin makalimutan. So, tama yung sinabi niya na also lahat naman sila, correct yung sinabi, na dapat mas malalimit at palawakin pa natin yung pag-aaral ng ating lengguwahe. Laging tandaan, hindi masama ang tangkilikin ng iba, masama ang talikuran ng sariling kultura. maraming salamat sa pakikinig, naway nabuksan ang inyong isipan at marami kayong natutunan. Muli, ito ang Girls Got This!